Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman, muli magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po ba? Sana lahat tayo masaya at kahit papano stress-free at lalo-lalo na sa mga trabaho natin, sana lahat magaang para sa atin. Basta lagi lamang natin tatandaan na ngumiti kahit ano pang problema natin. Kasi kapag tayo nakangiti, parang nababawasan ng mga problema natin. Sabi nga nila, smile and the whole world smiles with you. Nakakagaan ng puso yun. So, nung Martes, last Tuesday, ginanap yung Chinese New Year. Kung tawagin, Chinese Lunar New Year o ang taon ng mga kabayo or Year of the Horse. Fire Horse, yun na nagumpisa noong February 17, 2026 at matatapos hanggang February 5 of 2027. Nako, ano pa lang, February pa lang 2027 na yung pinag-uusapan natin. But anyway, ang nakakaano naman kasi pinagdiwang ng mga Tsino sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas but worldwide, ang pagdiriwang nila ng Chinese Lunar New Year. At maging tayo namang mga Pinoy, no? Lalo-lalo na yung ating mga Chinoy, yung ating mga Chinese community, mga Filipino-Chinese, na nagdiwang din ng mga Chinese New Year. Sigurado talagang napakasaya ng nangyari sa Binondo kasi karamihan ng ating mga Chinese community, mga Filipino-Chinese nasa Binondo. At yung mga dragon dance, ako naman, kahit sa mga malls, meron din mga dragon dance, no? Na talaga namang napuno ng gimmick, no? Napakaraming mga magagandang pangyayari. Ngayon naman, nung Ash Wednesday naman, nung Miyerkules ay ang Ash Wednesday. Ibig sabihin, pagmamarka yon ng krus na abot tuwing Ash Wednesday. Ang pagmamarka o pagtatatak sa krus ng krus tuwing Ash Wednesday ay hudyat, no? Ito yung palatandaan na ito na yung unang araw ng Lenten season na nagsimula na. Ibig sabihin, start na tayo ng Lenten season. At ang pagpapahid ng abo sa noo ay tanda yun daw ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin po nito, ang unang araw ng Lenten season. Sabi nga, a Christian day of penitence. It is a movable feast. Nagbabago ito pabago-bago itong ating Holy Week, no, kung tawagin. Kasi ito'y nag-uumpisa 40 days before Easter. So, 40 araw bago sumapit ang linggo ng pagkabuhay or Easter Sunday. At sa araw po ng Ash Wednesday, nakaugalian na ang paglalagay ng abo sa ating mga noo bilang paalala nga sa mga naging kasalanan natin. Dahil nga sa ating human mortality and a sign of mourning o pagsisisi at paghingi ng tawad sa poong may kapal. Ang ginagawa pong abo ay yung palaspas na ginamit naman po noong nakaraang Palm Sunday. At yun po ang sinusunog at ginagawang abo na nilalagay naman sa ating mga noo. Ang bilis talaga ng panahon. Malapit nang mag-Holy Week. Next month, March 29 hanggang April 5, ang Semana Santa. Kaya March 29, Sunday, ang palaspas o ang Palm Sunday. Naku, ang bilis talaga, Sa February 25 naman, ang EDSA Revolution. 40 years na nating ginugunita ang makasaysayang revolusyon na ito at marami ang nangyari sa ating bansa, marami talagang, At ito, binabasa ko, February 25, 2026,
Wednesday, Miyerkules po yan, is declared a special working holiday sa Pilipinas, sa atin, for the 40th anniversary of the EDSA Power, a People Power Revolution. According to Proclamation number 1006, regular office operations and classes will continue on that date, as it is not a non-working holiday. Pero holiday pa rin po siya. Special working holiday. Okay? So, sana po marami tayong natutunan noong EDSA Revolution. At sana naman, ako ang panalangin ko, lahat tayo magkaisa. Katulad nung may ginawang kanta noon si Ginoong Tito Soto, yung pagkakaisa. Napakaganda nung ni Senator Tito Soto pala, I'm sorry. no disrespect, hindi po ako nawalan ng galang, but sorry, lang po yun. Si Senator Tito Soto, siya yung gumawa ng pagkakaisa. Napakagandang kanta nung EDSA Revolution. Sana po, isa puso natin yung pagkakaisa. Tigilan na po natin sana unawa ang hindi pagkakaunawaan. Isa puso po natin ang kapatawaran kahit ano pang kasalanang nagawa sa atin. Sabi nga, pwede patawarin natin. Of course, hindi naman natin makakalimutan yung ginawa. Hindi ko sinasabing kalimutan natin. Ang sinasabi ko lang, patawarin natin. Kasi kapag tayo nakapagpatawad, magaan po sa ating mga puso ang pagpapatawad. Medyo umiinit na rin po ang panahon, painit na ng painit. Nako, dapat mag-iingat tayo, kasi kapag umiinit ang panahon, una, heat stroke ang kalaban natin. Pangalawa, sunog. Nako, ingat po tayo, At sa buwan ng March, I think buwan din ng pag-iingat sa mga sunog, Kaya ingat po tayong lahat, ating pong tiyakin na ang mga cord natin o yung mga saksakan natin walang sira, walang ngat-ngat ng daga, kasi minsan yan ang nagiging cause ng sunog. Yung bang nangat-ngat ng daga ay yung ating mga cord na isinasaksak, halimbawa yung sa electric fan, hindi natin alam na nangat-ngat pala o kinain na ng daga, pagsaksak natin yun, sunog ang mangyayari. Hindi rin natin dapat kalilimutan na lagi natin i-check yung ating gas sa kusina. Kasi baka mamaya din, alam naman ninyo, hindi natin maiwasan, may mga pa rin tayo, may mga bahay pa rin tayong pinapasok ng mga daga. Kaya dapat talaga doble ingat. Kung hindi natin ma-eradicate o tuluyang mawala yung mga daga na yan, tayo na rin ang mag-iingat. Yung mga wire natin, tibayan natin, Paalala lang po. Huwag po kayo magagalit, paalala lang. Okay? Mag-umpisa na po tayo sa pagbasa ng ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Edita Marcelo po ang aking pangalan, 29 years old. May mapagmahal na asawa at isang anak na lalaki. Maaga po akong naulila sa magulang, kaya po ang tiyahin ko na ang nagpalaki sa akin. Hindi ko po makalilimutan ang araw ng mamatay si tatay at nanay. 6 na taong gulang po ako nung nasunog ang bahay namin. Sigaw po ako ng sigaw, "Tatay, nanay, nasaan na kayo? Tulong po, tulong!" Tapos po, biglang may pumasok na isang lalaki, hindi ko po kilala. Binuhat niya ako at binalot sa basang kumot. Niyakap niya ako ng mahigpit para maprotektahan ako mula sa bumabagsak na kisame na merong mga apoy. Sabi niya, Huwag kang bibitaw bata ha, huwag kang bibitaw. At naramdaman ko po ang init. Narinig ko po ang daing ng lalaking yun habang nasusunog ang likod niya dahil sinalo niya ang lahat ng apoy para hindi ako masaktan. Bago po ako nawala ng tuluyan ng malay, ang huling nakita ko po dun sa lalaki ay ang tattoo sa balikat niya. Isang babae na may hawak na rosaryo. Pagkagising ko po sa ospital, sabi ng mga nurse,
Iniligtas daw po ako ng isang mapagkawang gawa o good Samaritan na umalis din agad matapos akong dalhin sa center. Hindi ko na po nakita ang lalaking yun, ang bayaning nagligtas sa buhay ko. Kaso, ang tatay ko naman po at ang nanay ko ay hindi nakaligtas sa sunog na yun. Kaya tanging si Tita Neri na lamang ang kumukup sa akin at nag-alaga. Pinag-aral po ako ng aking tita. At syempre sa paglipas po ng mga taon, nakatapos po ako ng pag-aaral. At nang ako po'y nakapagtrabaho na, doon ko naman nakilala ang aking asawang si Roldan. Niligawan po niya ako noon at naging magkasintahan kami. Hanggang sa kami ay nagpakasal na. At sa bahay na nila kami nanirahan. Sobra pong mapagmahal ni Roldan, Ate Raquel. Kasama po namin ang tatay niya sa bahay na paralyzed na ang buong katawan. Hindi rin ito nakakapagsalita at hindi rin nakakagalaw. Bago pa man po kami ikasal noon ni Roldan, nagbilin po siya sa akin. Ang sabi niya, Edita, mahal, alam mo, labis-labis ang pagmamahal ko sa iyo. Pero meron sana ako ipakikiusap. Kung maaari, huwag kang papasok sa kwarto ni tatay kapag wala ako. At huwag mong tatangkain na bihisan at paliguan siya. Kasi may private nurse naman siya diyan. Ayaw kasi ni tatay na nakikita siyang mahina ng ibang tao. Kaya po nagtaka ako, sabi ko, bakit naman? Panugang naman niya ako eh. Siyempre gusto ko rin naman makatulong sa kanya. Tapos ang seryosong sagot sa akin ni Roldan, basta. Kasi nahihiya siya. Kaya sana respetuhin na lang natin ang kagustuhan niya. Please? Siyempre dahil mahal ko ang asawa ko, sinunod ko naman siya. Sa loob ng 2 taon, hindi ko nakita ang katawan ng aking biyanan. Ang nurse na si Kuya Mando ang laging nag-aasikaso sa aking biyanan. Pero isang araw, kailangang umalis ni Roldan para sa isang business conference sa Davao at 3 araw siyang mawawala. Sa ikalawang araw, biglang nag-text si Kuya Mando. Ang sabi niya, Ma'am Edita, pasensya na po, na-aksidente po ako sa motor, nasa ospital po ako ngayon at hindi po ako makakapunta dyan para paliguan at pakainin si Sir Pablo. Kaya nabigla naman ako, sabi ko, naku, wala akong mahahanap na kapalit mong nurse kaagad-agad. O sige, ako nang bahala, ang sagot ko sa kanya. Kaya naman pumasok ako sa kwarto ni tatay. At naabutan ko si tatay na nakadumi sa kanyang diaper. Kaya maamoy at mabaho ang kwarto at halatang hindi komportable si tatay kasi umuungol siya eh. Diyos ko, sabi ko sa sarili ko, hindi ko naman pwedeng hayaan na ganito na lamang si tatay hanggang makauwi si Roldan. Bahala na kung magalit siya, pero kailangan kong linisin ang tatay niya. Kaya ang ginawa ko, kumuha po ako ng planggana, mainit na tubig at bimpo. Tay, ako po muna ang maglilinis sa inyo ha. Pasensya na, ang malambing kong sabi. Hindi makasagot si tatay pero nakatitig lang siya sa akin. May takot ang mga mata ng matanda. Parang sinasabi niyang, huwag anak, huwag. Kaya naman ang sabi ko kay tatay, tay, huwag po kayong matakot sa akin. At saka dadahan-dahanin ko po para lang po malinis ko kayo. Kaya naman sinimulan ko ang pagpupunas. Inalis ko ang maruming diaper, nilinis ang binti, pagkatapos hinubaran ko siya ng damit pang itaas para mapunasan ko ang likod at dibdib niya. Dahan-dahan kong hinubad ang damit ni tatay. At nagulat ako, Ate Raquel, kasi tumambad sa akin ang katawan ni tatay. Nabitiwan ko po ang hawak kong bimpo at nanlamig ang buong katawan ko. Napatakip ako ng bibig ko kasi ang katawan ni tatay at ang kanyang dibdib, tiyan at likod,
Punong-puno po ng peklat. Peklat na tanda ng sunog sa katawan. At hindi ito simpleng peklat. Ito ay third-degree burns. Kulubot ang balat, wasak ang laman. Halatang galing sa isang napakatinding trahedya ang sinapit ng matanda. Pero hindi yun ang nagpaiyak sa akin, Ate Raquel. Kasi sa gitna ng mga peklat sa kanang balikat ni tatay, may isang tato na hindi nasunog ng tuluyan. Isang tato ng babae na may hawak na rosaryo. Bumalik ang alaala ko noong ako'y 6 na taong gulang pa lamang nang masunog ang bahay namin. Nanginig ang mga kamay kong hinaplos ang peklat ni tatay. Sabi ko, "Tatay, kayo ang lalaki sa sunog." Nakatingin lang po si tatay sa akin at unti-unti tumulo ang kanyang luha. Pumikit siya na parang sinasabi niyang oo. Sa puntong yun naman, Ate Raquel, biglang tumunog ang telepono, ang cellphone ko, si Roldan, kaya naman sinagot ko ang tawag niya na umiiyak ako. Sabi niya, "Edita, napatawag ka. Okay na ba si tatay?" Sabi ko habang umiiyak ako, "Roldan, bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago sa akin?" Sabi ni Roldan, "Pinasok mo ang kwarto ni tatay? Nakita ko ang peklat, Roldan. Nakita ko ang tato. Ang tatay mo ang nagligtas sa akin ng bata pa ako. Siya ang dahilan kung bakit ako buhay. Bakit niya inilihim ito?" At bumuntong hininga si Roldan. Ang sabi niya, "Mahal, makinig ka. Iyan ang dahilan kung bakit ayaw ni tatay na makita mo siya. Nahihiya siya sa itsura niya, pero higit sa lahat, ayaw niyang pakasalan mo ko dahil lamang sa utang na loob." Unti-unti na paupo ako sa sahig, ate. Ang sabi niya, "Alam mo, nung unang ipakilala kita kay tatay, nakilala ka niya kaagad. Alam niyang ikaw yung batang iniligtas niya. Pero pinigilan niya ako. Ang sabi ni tatay, huwag ko raw sasabihin sa'yo. Kasi gusto niya na mahalin mo ako dahil ako ay ako. Hindi dahil sa anak ako nang nagligtas sa'yo. At ayaw daw niyang isipin mo na may utang na loob ka sa pamilya namin. Kaya tinago niya ang peklat niya. Kaya ayaw niyang magpabihis sa'yo. Gusto niyang maging malaya ka sa nakaraan." Ate Raquel, napahagulgol ako. Ang lalaking inakala kong masungit at mailap, ang lalaking akala ko ay ayaw sa akin, ay siya palang nagbayad ng kalayaan at buhay niya ang ginamit ang sariling balat. Pinatay at ibinaba ko ang telepono, Ate Raquel. Lumuhod ako sa tabi ng kama ni tatay. Niyakap ko siya. Sabi ko, "Tay." Hinalikan ko ang peklat niya sa balikat, ate. Sabi ko, mahal na mahal ko po si Roldan. At mahal na mahal ko din po kayo. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil kayo ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Dumilat si tatay, ate, at sa unang pagkakataon, matapos ang stroke, ngumiti siya ng bahagya. Nang makauwi si Roldan, naabutan niya ako na nagbabasa ng dyaryo sa tabi ni tatay. Malinis na ito, mabango at maaliwalas ang mukha. At dito po, Ate Raquel, nagsimula ang mas magandang samahan namin. Lalo na isinilang ko ang aming anak na si Peter. Parang naging adrenaline ni tatay ang kanyang apo. Unti-unti, gumagaling si tatay sa kanyang stroke. Ate Raquel, hanggang dito na lamang po. Salamat sa pagbasa mo sa aking liham. Gumagalang, Edita Marcelo ng Navotas City. Balikan ka namin, Edita, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan